Okay, so purihin ang Panginoon. Tatalakay na naman natin ngayon yung ikalawang aspect ng kaharian ng Panginoon. At alam ko, ito ay very popular sa ating lahat sapagkat maladalas din natin itinuturo ito sa iglesia, yung salitang shalom or kapayapaan. Okay, gaya nga po ng sinasabi sa Romans 14 kanina, verse 17, "For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit." Ganito ang Diyos maghari sa ating kalagitnaan. Ganito dapat ang atmosphere sa loob ng church, na ang bawat miyembro, nararanasan nila ito. Sapagkat ito, this is a reality. Kung ang Diyos ay buhay sa ating kalagitnaan, kung totoo na ang Panginoong Yesus ay naghahari sa ating kalagitnaan, then this must be real. Amen po ba? Kasi ito yung paghahari ng Panginoon. But the question na ating pong sasagutin sa araw na ito, what is peace? Pakibasa nga po ang verse na ito. Nabasa niyo na ba ang verse na ito? Nabasa niyo na po ba? O first time niyo lang na na-encounter ito? Very alarming po yun pag sinabi niyo first time niyo lang nabasa ito. Okay? So sa tingin ninyo, kanino ina-address ng Panginoon ang talatang ito? Sa unbeliever o sa church? Ha? Of course, sa church. Okay? Instruction niya ni Apostle Paul sa iglesia. Sa tingin ninyo, seryoso ba yung content ng talatang ito? Ha? At gaano kaseryoso sa tingin ninyo yung talatang ito? Unang-una, this verse calls every Christian. Okay? Yung word na pursue peace. Anong ibig sabihin ng pursue? Pursue? Strive. Make every effort na gawin natin ito. Okay? Ito po'y panawagan ng Panginoon for every Christian na bigyan ito ng utmost importance. Hindi po ito yung parang secondary idea lamang. This is not an option. This is a call for every Christian in every community, in every town, in every nation. Okay? So, ayan po, ganyan po kahalaga yan. Pangalawa, kinokompel tayo ng Panginoon na mamuhay tayo sa kapayapaan, not only among ourselves, but also with all men. Amen po ba? Okay, so importante po yung bawat kataga ng talatang ito. Pangatlo, meron po siyang warning. It is a solemn warning na kapag nineglect natin yung talatang ito, yan po, hindi po si Pastor Jess ang nagsasabi. The scripture itself. So, seryoso po ba ang talatang ito? Okay. So, ayan po yung pag-uusapan natin. What is peace? Sapagkat everybody wants peace. Amen po ba? Bawat tahanan, bawat individual, bawat lipunan, bawat bansa, iyan yung iyan yung universal na desire of every human being na magkaroon ng kapayapaan sa mundong ito. Pero ito po yung tanong, why is peace very hard to achieve? Bakit napakahirap makamtan ng kapayapaan? Okay? I'm talking about true and lasting peace. Okay? So ngayon, ito po ay kinuha ko sa isa sa mga article sa internet. Tignan ninyo mismo sila, nagtetestify sila na ang peace ay napakahirap. Parang napakailap, parang ibon, napakahirap huliin.
Tignan niyo yung pagkakasabi nila sa article. This is a pagan article. Sabi rito, throughout the world, we find people have many ways expressing their desire for peace. Nandoon yung narinig natin sa mga kada simbahan, yung salitang, peace be with you. Kada misa, binabanggit yan in some churches, peace be with you. And yet, there is still no peace within them. Nandyan yung pinauso, yung sign na ganyan na peace. Peace, pati yung mga hippie noon, pinauso yan. Peace. Magpahanggang ngayon, nakikita natin yung sign na yan. Pero nakapagbigay ba yun ng true and lasting peace? Wala. Okay? So, maraming organizations around the world na nag-dedicate sila ng kailang panahon to obtain peace. And yet, still bigo. Nandyan pa yung Nobel Peace Prize at for individual contribution of this noble cause. The quest for peace is universal. In every age and in every country, people have been trying to find peace within their environment, within their societies, within the world. It is strange that this search had been going on for so long and has been sought by so many people, yet its attainment remains elusive. Napakailap. Few find peace for themselves. Nothing on earth seems to provide us with a true and lasting peace. We start to wonder why peace is so hard to achieve. Napaka-honest ng kanyang research. Etong research na yan ay inobserbahan niya sa lahat ng mga bansa. Totoong elusive. Okay? May mga nakikita natin ng mga signing of peace treaty within the government and the maaring NPA, Abu Sayyaf, and whatsoever group. And yes, yun ay ano lang yun. Yun ay cessation lamang ng conflict on paper lang. But on the ground, kahit na nakasisper sila, ay talagang binibreak mismo nila yon. Sila mismo ang nagbi-break nun. Bakit kaya? Okay? Kasi Christmas kasi kaya kailangan natin ng ceasefire. Pero after that, there is no true peace. Si Eleanor Roosevelt, asawa ito ng dating president ng Amerika, meron siyang ang gandang quotation. Sabi niya, it isn't enough to talk about peace. One must believe in it. Tama naman po yun eh. But it isn't enough to believe in it. One must work at it. Kailangan pagtrabahuin din natin. Pero ang tanong ko sa kanyang statement, totoo nga ba na through human effort alone, ma-achieve natin yung kapayapaan? Ang dami ng human effort eh. Concerted effort ng bawat bansa, bawat organisasyon, and yet, talagang napaka-elusive ng peace. Ngayon, sa isang statistics, sa debate.org, ito yung sinabi niya, is world peace really possible? This is one of the most debated questions, and everyone has their own opinion about achieving world peace. According to debate.org, statistics shows that 57% of people who responded believe that world peace is not possible, while the rest, 43%, believe that it is something achievable. So, ibig sabihin, sa research na ito ay majority yung mga tao hindi naniniwala na may a-achieve yan. It is based on actual situations na nangyayari around the world. Bakit nga ba talaga? Bakit nga ba talaga na mahirap na maabot ang kapayapaan? Ang tanging makakasagot lang nito ay ang mga Kristiyano. Kasi they understand the gospel.
Ang problema ng ating mundo, ng bawat bansa, ay napakalalim. At ang the most neglected na problem ng lipunan ay kasalanan. They don't talk about the issue of sin and lawlessness. Marami sila mga paraan how to solve the problem of the world, but not including Christ and His gospel. Ang kapayapaan ay ma-obtain lang through the gospel of our Lord Jesus Christ. Sang-ayon po kayo? Oo, yes. Kasi alam nyo ba, hindi mo po pwedeng alisin ang issue ng kasalanan sa problema ng sanlibutan. Kaya merong problem ngayon. Nakikita, manood kayo ng TV, patayan, digmaan, sakit, karamdaman, kalamidad, mga problema, pagkawasak ng pamilya, pakikiapid. Lahat ng ito ay resulta lamang ng paglayo ng tao sa Diyos. The wages of sin is death. Alam nyo ba yung power ng death? Alam nyo ba yung power ng death? Ilagay ninyo sa literal na konteksto. Tignan ninyo ang tao pag namatay. What will happen? What will happen when a man dies? Yung body niya, yung internal organs niya, yung brain niya, lahat ay nagdi-disintegrate. That is the power of sin. Magkakahiwa-hiwalay ang bawat parte ng tao, pati yung kanyang kaluluwa, pati yung kanyang ang kanyang katawan, maghihiwa-hiwalay lahat. Disintegration. How about life? Ang life is baliktad. Sa life, lahat mag-i-integrate. Lahat ay ma-unify. Kaya nga tayo, kayong mga buhay, hindi po ba? Napansin ninyo? Hindi umihiwalay yung tenga nyo. Hindi umihiwalay yung paa ninyo. Hindi kayo naagnas. Buo pa rin, intact pa rin yung mga bituka nyo. Why? Kasi may buhay pa. Ang kaluluwa mo at ang yung physical na katawan is intact because of the life that we have in God. So the problem of peace, at isa lamang ito sa mga problema ng tao, ay nag-uugat doon sa kasalanan o sa issue ng kasalanan. Okay? So ngayon, hindi natin pwedeng alisin yon sa issue kung bakit hindi maabot-abot ng tao ang kapayapaan. Despite ng napakaraming effort, concerted effort ng bawat individual, organisasyon, community, bansa, kahirap pa rin maabot. Kasi why? The wages of sin is death. Hangarin man nila yung kapayapaan, ang dumarating ay digmaan. Absence of peace instead of achieving peace. Tama po ba ako? Na-witness nyo ba yon? Yes. Mahirap tanggalin sa equation ng problema ng buong daigdig ang issue ng kasalanan. And that is the condition of this fallen world. The only hope of every nation, of every family, and every society is the gospel of the Lord Jesus Christ. Mamaya, mas maintindihan pa po natin yan. Okay. So, tignan nyo ang mundong ito. Buhat nung bata tayo, paano tayo hinubog ng mundong ito? Hinubog ka ba sa kapayapaan? Hindi. Hinubog tayo sa pagkamuhi, pagkagalit, division. Ang nakakalungkot nga, even sa loob ng church. Alam nyo ba ang division is a sign of death? That is disintegration. Ang life na unify. Tama po ba ako? Teka muna, parang may nabanggit ako na mali ah. Ha? Ano ang cause ng division? Is it honoring God? It is righteousness?
Ang sabi ng Bible, iyan ay isa sa manifestation ng sinful flesh. Division, dissension, hatred, anger, malice, etc., etc. So ngayon, if we are ignorant about the peace of God, tayo na mga tagapagturo, pag kulang yung emphasis natin sa papaano ang Diyos ay naghahari sa loob sa loob ng ating kalagitnaan, then talaga nga naman, don't expect na magkakaroon nga naman ng kapayapaan sa loob ng church, even within the household of every member. Okay, so tignan ninyo kung papaano dinidescribe ng Bible ang peace ng mundong ito. Tatandaan ninyo, yung peace, meron din namang peace sa mundo. Sabi ko nga sa inyo kanina, ang mundo ay may sarili siyang version ng peace. Meron siyang sariling version ng love. May sarili siyang version ng justice. May sarili siyang version ng righteousness. At tayo na mga tagapagturo, dapat hindi kayo mako-confuse dyan. Dapat maging malinaw ang dividing line, maging malinaw yung contrast, yung antithesis between light and darkness, holy and profane, good and evil. Kasi naturuan tayo ng salita ng Diyos. Okay. So tignan ninyo paano dinidescribe ng mga prophets paano yung kapayapaan ng mundo. Their tongue is a deadly arrow. It speaks peace. It speaks deceit. With its mouth, one speaks peace to his neighbor. But inwardly, in reality, out of his sinful nature, he sets an ambush for him. Nangyayari pa rin ba sa loob ng church yan? That is very alarming. Kung tayo na sinasabi nating ligtas tayo, kung sinasabi nating tayo ay si Jesus na nag-aaral sa tayong kalagitnaan, bakit ganyan pa rin ang kapayapaan sa loob ng iglesia? Iyan yung kapayapaan ng mundo. Hindi dapat siya sa loob ng iglesia. Tama pa ba ako? Okay. So inwardly, he sets an ambush for him. Sabi ng Panginoon, shall I not punish them for these things? Declares the Lord, on a nations such as this shall I not avenge myself? Wow! Nabasa niyo na ba yung verse na ito? Ang dami natin nakakaligtaan, ano? Kasi why? We neglect the Old Testament. We abandoned the foundation ng ating pananampalataya. The history of the world will be a perpetual recurring crisis because man is in rebellion against God. Buong buhay niya, hinahanap niya ang kapayapaan, pero totally ang kapayapaan is out of reach. Why? Because man in his sin, he destroyed his own peace. Siya mismo ang nagwawasak sa kapayapaan. Brothers and sisters, my fellow servants of the Lord, kung naiintindihan talaga natin si Christ as Prince of Peace, dapat ganun din ang kapayapaan ng paghahari ng Panginoong Yesus is lasting. Amen? Hindi tayo ang nagko-contribute sa division, sa disintegration ng iglesia. Kaya nga sa atin, binigyan tayo ng Diyos ng profound understanding. Kung may kapatid tayong nag-fall into sin, ano ang dapat mong reaction? I-judge mo siya? I-condemn mo agad siya? Or you will remember that we are in the kingdom of God observing the peace within the community. Amen?
Hindi lamang yung damdamin mo, hindi lamang yung pag-iisip mo. Inoobserbahan mo kung paano naghahari ang Panginoon sa ating kalagitnaan. We must all be conscious sa presence ng peace na ito ang pinakarisod kung bakit bumaba ang Panginoong Yesus. Ibinalik niya itong kapayapaang ito sa atin. Kaya huwag nating hayaang mawasak ito. Sangayon po ba kayo? Magbigay kayo ng halimbawa ng kasalanan. Gossip. O sa tingin ninyo, ang gossip, nakakapag-build? Ha? Wala, panigurado yan. Distraction yan ng relationship. Ano pa? Pride. Dahil sa pride, ayaw mo makipag-reconcile kasi ako ang tama eh. Nasaan ang kapayapaan doon? How about peace? What else? Lying, murder, adultery. Sa tingin niyo ba'y nakikiapid? Payapa ang buhay niya? Sa tingin niyo ba payapa siya sa loob niya? Sa tingin niyo ba payapa yung kanyang pamilya, yung kanyang mga anak? Wala. Devastation. Kaya nga, binigay ang law. Ang law is to preserve yung peace. Kanina nakita natin it preserves. Ang law ay binigay to preserve relationship. Napakahalaga kay God ang kapayapaan. Napakahalaga yan. Kung tayo man ay ignorante pa sa mga bagay na to, ngayon bigyan po natin ito ng atensyon. Sapagkat ito ang atmosphere ng paghahari ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Kaya isasantabi mo yung damdamin mo. Isasantabi mo yung personal mong opinion. But you will not compromise the gospel. Amen? You can say, you can rebuke your neighbor, but nang tama, according to the instruction of the Bible. Pero yung peace ay lagi kang nakatingin doon, yung kapayapaan ng community of God in the church. Okay. Now, another description in the Bible, tignan ninyo ang peace ng mundo. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their paths. And the path of peace they have not known. There is no fear of God before their eyes. Ang mundo pa naman kay galing magkubli. Kayang-kaya nilang ipakita na okay sila, nakangiti sila, pero punong-puno silang galit sa'yo. It was written in the Bible. For example, in Proverbs 26, verse 24, he who hates disguises it with his lips, but he lays up deceit in his heart. Di ba? Pag nakausap mo siya, alam mo kapatid, talaga ang bait-bait mo. Ang anon, pero sa loob, talaga, sana madapa ka. Di ba? Kayang-kaya ikubli eh. Verse 25, when he speak graciously, do not believe, for there are 7 abominations in his heart. Pinakita ng Bible eh. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang taong payapa sa Diyos, ang taong totoong pinaghaharian ng kapayapaan ng Panginoong Yesus, payapa siya. Walang hypocrisy yung kapayapaang iyon. He maintains peace within the brethren. Naalala niyo yung unang-unang verse natin? Pursue peace with all men and sanctification. For without it, no one will see the Lord. It is a solemn warning for all Christians. Okay. Though his hatred covers itself with guile, his wickedness will be revealed before the assembly. I-expose din ng Panginoon. Lalabas at lalabas din yung itinatago niyang galit sa'yo. Magmamanifest din yun one day. Si God din ang magpapalabas nun. Kaya nga sinabi sa may Bible, to the pure, all things are pure. But to the defiled, everything is defiled. Amen? Nabasa niyo ba yung verse na yon?
That's a magagandang mga verses po yon na dapat nating i-contemplate. Ngayon, in Isaiah chapter 57, verse 20 to 21, "But the wicked are like the storm-tossed sea." So nakita ninyo, no? Uulitin ko, sino ang righteous? Sino ang righteous? Yung mga taong kinahabagan ng Diyos. Tayo, hindi tayo righteous by ourselves. Ang righteousness natin ay galing sa Panginoong Yesus. Parang si Abraham, and God reckon unto him righteousness. Inimpute lang. Hindi yung galing sa loob niya, galing yung sa labas, ibinigay lang sa kanya. Ganon-ganon yung ginawa ng Panginoon sa atin. Okay? Kaya nga tayo as Christians, damang-dama natin ang grace of God. Sa lahat ng nangyayari sa atin, yung pagkamulat ng ating isipan, it is grace of God. Yung ating pagkaunawa, yung ating pagsunod, yung ating pagsisisi, lahat ng iyon ay grace of God. Even yung faith natin ay biyaya ng Panginoon. Okay? Kahit nga itong pagtitipon natin, biyaya ito ng Diyos. Amen. Biruin mo na itatag itong Ministers in the Word seminar para lang maabot yung mga kapastoran natin dito. It is mercy of God. It is grace of God. And then, dinescribe ni God, tatandaan ninyo, people outside the community of God is wicked. Ang righteous lang ay yung nasa loob ng kingdom ni Christ. Okay? So, sabi rito, but the wicked are like storm-tossed sea. Alam niyo ba yung nag-aalimpo yung dagat? O, ganun. Ganun niya dinidescribe. For it cannot be still. Wala talagang kapayapaan. Hindi matatahimik. Tignan mo yung dila na lang nila. Walang kapahingaan. Iyon ay indikasyon ng isang taong walang kapahingaan. May kita mo yung dila niya. Salta siya ng salta. Kahit na hindi niya dapat sabihin, sinasabi niya. Sign iyan ng taong walang kapayapaan. Okay? So ngayon, and its waves, yung kanyang hampas ng alon, churns up mire and muck. Alam niyo ba yung mire and muck? Putik at dumi ng tao. Hindi ba uso-uso pag ang tao nag-aaway, batuhan ng putik, dumi? Ikaw, ganun ka, ganun. Sa church, nangyayari din yan eh. So therefore, pag ganun ang church, pag ganun ang believer, lalo na pag ganun ang pastor, anong pinag-iba sa mundo? Batuhan, putik, dumi. Walang marunong magpakumbaba sa Panginoong Yesus. Walang sino mang kinonsider niya yung kingdom ng Panginoon. And yet, lagi niya kino-confess, Jesus is Lord. Pero walang kapayapaan sa puso niya. Lahat na lang ng tao mali, siya lang ang tama. Hindi ba? There is no peace, sabi ng Panginoong Yesus, for the wicked. Sino po nagsabi niyan? Si Pastor Jess? God. There is no peace for the wicked. Kaya nga ang kapayapaan, ito yung na-enjoy ng bawat Kristiyano at mamamanifest ito sa loob ng iglesia. Supposedly, minamanifest natin, malalaman natin if we are filled by the Holy Spirit. Paano nyo malalaman na kayo ay filled ng Holy Spirit? Dahil sa nag-speak in tongues kayo? Ang sabi ng Biblia sa Galatians chapter 5, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace. Bunga ng Espiritu yan, ibig sabihin, yung taong iyon na payapa ang buhay niya, nagtatrabaho ang Holy Spirit sa kanya. Obviously. Hindi natin bunga yun eh. Bunga ng Holy Spirit yun. Okay? So,
Ang peace ay hindi lamang absence of war and conflict. It is not limited to the tranquility of mind. Kasi gusto ko ng peace of mind. Alam nyo ba, kahit na pumunta ka sa Boracay, bukas naman doon sa Palawan, sa sunod, punta ka doon ng Hawaii, mapunta mo man loob, seeking for tranquility of mind, serenity of soul, still, you have no peace, says the Lord my God. Kasi hindi lang doon limited ang peace. Ang tao, gusto niya ng peace, pero ayaw niya kay God. Tama po ba ako? Gusto niya ng kapayapaan, pero ayaw niya sa salita ng Diyos. Okay? Why? Bakit po? Sapagkat ang kapayapaan, mga kapatid, listen, ang kapayapaan ay hindi nagmumula sa mundong ito. It does not emanate from us. It comes from above as a gift of God. Amen. Tignan po ninyo yung mga talatang ito. Ito alam ko tinuturo niyo ito sa mga churches Ito po, ang sabi ni Apostle Paul, and the peace of God which surpasses all comprehension. Wow! Ibig sabihin talagang it is beyond human comprehension. Kahit na yung matatalinong tao sa ating lipunan, kahit na anong taas ng degree ng kanyang pinag-aralan, kailanman hindi niya ma-attain yung peace. Sapagkat ang peace ay nagmumula sa Panginoon. Okay? The peace which surpasses all comprehension will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. And then sinabi ng Panginoong Yesus, tignan ninyo yung mga wordings, Peace I live to you, with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Kaya don't be confused na akala mo yung peace ng mundo at saka yung peace ng mga Kristiyano ay magkakaisa. Magkaiba po, brothers and sisters. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Okay? So tatandaan po natin, ang kapayapaan is a gift of God. Pangalawa, ang kapayapaan ay trabaho ng Holy Spirit within us. Pangatlo, kaya nga ang gospel ay tinawag na gospel of peace. Yan yung ebanghelyo. Kaya kung ang gospel na dala-dala ninyo, yung gospel na tinuturo ninyo sa mga churches, saan man kayo dakpo maroon, pag wala ang kapayapaan, ibang gospel yan. Because the gospel is the gospel of peace. Yan ang automatic na mararanasan ng bawat taong nakasumpong ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Kapayapaan. That is the first manifestation of the Holy Spirit in the lives of every believer. Okay? Unless the Lord intervenes with our lives, we will never experience true and lasting peace. For the aim of the gospel is the restoration of all things. Ibig sabihin, yung peace, nung ginawa ni God ang langit at lupa, dati nang nag-exist siya noon, ini-enjoy nila Eva at Adan noon pa. When sin enters, it destroyed that peace. Kaya dumating si Christ to restore yung peace, sapagkat ang kapayapaan ay napakahalaga kay God. And actually, alam nyo ba, ang covenant ng Diyos sa atin is covenant of peace. The gospel of peace. Prince of Peace. Yung nagtataka sa mga words na yun? Okay, puntahan po natin yan. Tignan ninyo ang work ng Holy Spirit. It was prophesied in Isaiah chapter 32. Until the Spirit is poured out upon us from on high. Galing doon sa taas, hindi not from below. Okay? The wilderness, what? Will become a fertile field. So, dinidescribe ng verse na to
Ang buhay ng tao ay parang disyerto. Walang nabubuhay na kahit na single na halaman. Tuyong-tuyo, walang tubig, walang ulan, it is dry. Ganyan ang uri ng buhay natin nung tayo ay wala pa sa Diyos. Paano nga naman magkakaroon ng kapayapaan? Kahit anong deserve mo ng kapayapaan, wala talagang darating kasi ang illustration ng Bible ng buhay ng tao ay isang wilderness, isang dry desert, arid places. Okay. Kaya nga, ang Holy Spirit, dinidescribe sa may Bible na para siyang ulan. Naalala niyo ba sa may Saudi Arabia? Ito lang kasi napanood ko minsan sa internet, sabing ganon, malapit na ang katapusan ng daigdig sapagkat tumubo ang mga halaman sa disyerto ng Arabia. Tinignan ko kung ano yung content. Kasi, minsan, biglang umulan sa Saudi Arabia. Ang lakas ng ulan na hindi nila nararanasan yun. And then, alam nyo ba kinabukasan, biglang nagtubuan yung mga halaman sa mga disyerto, sa mga bundok-bundok na mga dating dry places. Tumubo lahat. Sa kanila, tinignan nila yun na sign ng end of the world. Pero iyon po ay, ganun po ay pinapakita ito pong talata na atin pong pinag-aaralan ngayon. Sabing ganon, unless na ibuhos daw ang Holy Spirit sa mundong ito na parang tigang na tigang, ay hindi ito kailanman magiging fertile field. Walang tutubo, walang bunga, walang love, walang joy, walang peace, walang long suffering, walang patience, wala lahat yan. Amen? Okay. And the fertile field is considered a forest. Wow! Grabe, no? Hindi lang pala yung tutubo. Darating ang time pag continuous ang flow ng Holy Spirit within our lives, mamumunga, tutubo, talagang magmumultiply talaga ang bunga ng Holy Spirit sa loob natin. And then, what is the basic result ng pagdating ng Holy Spirit? Then, justice will dwell in the wilderness na dating wala. And righteousness abide in a fertile field. Teka muna. Kanina, pinagtuunan natin kayo na yung justice and righteousness eh. You cannot separate the work of the Holy Spirit sa justice and righteousness. The throne of God is founded on justice and righteousness. Si Jesus Christ, yung kanyang role is, ang role niya, i-execute niya ang justice and righteousness. And then the Holy Spirit, pag dumating siya, ang manifestation ng kanyang work sa buhay ng mga believer is justice and righteousness. Now, nakikita na po natin yung importansya ng justice and righteousness? And the work of righteousness, what? Will be malalaman ninyo pag ang church ay righteous. O ang church ay lumalakad sa righteousness ng Panginoon. May kapayapaan. That is the obvious manifestation of the Holy Spirit. That is the obvious manifestation. Namumunga kasi lahat namumunga. Amen? Uumpisahan ka ng Panginoon na ituro sa iyo ang justice and righteousness. Why? Bakit ganun? Ilagay natin sa isang napaka down-to-earth na illustration. Kunyari, lumakad ka ng matuwid, naging honest ka sa iyong kapwa, hindi mo pinakailaman yung asawa ng iyong kapwa. Of course, that is a righteous act. And what is the result? Payapa ka sa iyong kapwa. Payapa ka sa asawa ng... Di ba? Literal, nilalagay ko lang po sa, sa isang simpleng form ng idea para lang maano natin. Bakit ang natural outcome ng righteousness is peace. I-apply nyo yan sa lahat ng mga righteous deeds na ginagawa. Ang result niya is laging peace. Isipin ninyo kung ang lahat ng tao dito sa ating city,
lumalakad sa righteousness, doon lang maaabot ang peace. Ang kapayapaan ay hindi nagmumula sa gobyerno o sa work ng mga organization. Ang peace ay nagmumula doon sa mga taong kinakasihan ng banal na espiritu. Kaya hindi maabot-abot ng mundong ito kailanman ang kapayapaan kasi inaasahan nila ang gobyerno ang mag-impose nito. Pero sa church, ang unang-unang lugar na kung saan ang peace ng Panginoon ay mababanaag. Pag ang church, payapa kayong lahat sa loob, wala kayong samaan ng loob, walang chismisan, walang intrigahan, walang ganito, hindi po ba? At dapat iyan ang manifestation sa loob ng bawat church. Tama po ba ako? Sumasang-ayon ba kayo? So nakikita nyo may problem sa church. Why? Kasi rampant ang division. Rampant ang division, walang tigil ang intrigahan, chismisan. Minsan magte-testimony yung kapatid, yung tinestimony ng kapatid, ipakichismis nila, ay alam mo si ganito, di pinagtapat niya na ganito. Diba? Mga chismosa sa loob ng church. Sabi nga ng Bible, if you want peace, refrain your lips from doing evil. Gusto niyo ng kapayapaan eh. Eh di lumakad ka sa kapayapaan. Lumakad ka sa katuwiran. You cannot separate peace from righteousness. Tama po ba ako? Hindi po ako sinasabi ko lang po sa inyo ang Biblia. The work of righteousness will be peace. There is no shortcut. Pag hindi ka lumakad sa righteousness, there is no peace. Amen po ba? Pag hindi ka rin kinakasihan ng Espiritu Santo, there is no righteousness. And eventually, there is no peace. And the service of righteousness, quietness. Yan yung tinatawag nilang serenity of soul. Yung inner peace na sinasabi nila. Pero ang tao kasi gusto nila shortcut eh. Gusto ko ng inner peace. Yung tranquility ng aking soul. Without Christ, it is impossible. Without the working of the Holy Spirit, without righteousness, it is altogether impossible. The service of righteousness, as the righteousness of Christ flourishes in our lives, quietness and confidence. Alam niyo ba sa Tagalog ang confidence? Kapanatagan ng iyong kaluluwa. Di ba? Yan ang gustong-gusto natin. Kapayapaan, kapahingaan, at kapanatagan. Alam niyo ba, iyan ang kailangan nating lahat yan. Amen. Then my people, sabi ng Panginoon, pag nangyari na ito, will live in a peaceful habitation and in secure dwellings and in undisturbed resting places. What a wonderful promise. Amen? Supposedly, ganyan dapat ang church. Amen? Walang kapayapaan na mag-exist apart from this. One time, meron akong napuntahan na isang funeral service. And then, during the ceremony doon sa sa sementeryo, nag-request yung isa sa mga member of the family na kung po pwede magkabati-bati na yung mga magkakapatid. Sapagkat yung namatayan, may 3 siyang anak. Nalaman tuloy, nagkaroon ng revelation doon sa may may away-away pala yung mga anak. And then, yung pastor na nag-administer, so pinagbigyan, pinatawag yung magkakapatid,
Sabi, pag pray ko kayo, talagang kitang-kita mo yung mga pagmamatigas ng ano, doon na nga sa pagmamatigas ng ganyan eh. Pero eventually, bumigay din, iyakan sila. Ang haba nga ng seremonya, kasi puro iyakan, haba ng iyakan. Nag-worry na nga kami, may atake sa puso doon kasi sobra-sobra ng emotion. Sobra-sobra ng emotion. So ngayon, sa madaling salita, doon nagka-reconcile daw sila. Ganon. I doubt kung tatagal yon. I doubt. Without Christ, kahit ay pag-reconcile mo yung mga tao, there is no true and lasting peace. Because peace comes from above. Okay? It does not emanate from within ourselves. It comes from above. Okay. So ngayon, look, tignan ninyo ang verse na ito. Anong klaseng covenant ang meron tayo ngayon sa Panginoon? Sabi ng Isaiah 54 na i-prophesy yung new covenant, sabi niya, "For this is like the days of Noah to me, when I swore that the waters of Noah would not flood the earth again. So I have sworn that I will not be angry with you, nor will I rebuke you. For the mountains will be removed and the hills may shake, but my loving kindness will not be removed from you, and my covenant of peace will not be shaken, says the Lord who has compassion on you." Nakita niyo mga kapatid kung gaano kadakila yung covenant ng Diyos? Unshakable. Ang kingdom niya is unshakable. And paano nag-rule si God sa kanyang kingdom? Righteousness, peace, and joy. So, ibig sabihin, yung righteousness is unshakable, yung peace is unshakable, yung joy is unshakable. Because we receive an unshakable kingdom. That is the kind of covenant. Ang tao, fluctuating. Hindi po ba? Alam nyo ba, ang faith natin, parang roller coaster. Ngayon, ang taas-taas, parang nasa langit yung spirituality mo. Pero bukas, pag dumaan ka ng problema, tapos okay naman, napakakinig ka ng message, ang ganda ng message, nabuhay ka naman, na-revive ka, tapos pagkatapos ng pagsubok, roller coaster Christian tayo eh. What itong doon ibibase ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin? Wala na. Lahat tayo, kinalos na tayo ng Panginoon. Salamat na lang sa unshakable covenant of peace ng Panginoon. Meron tayong kapayapaan sa Kanya regardless ng ating mga immaturity, mga negligences, mga transgression. Nakita nyo kung gaano kalaking pag-ibig na iniukol sa atin? Amen po ba? Masaya po ba kayo doon? Bet parang malungkot kayo. So yun po, ngayon, pag-usapan natin yung salitang shalom. Since na lagi natin itong tinuturo sa church shalom. Nung ako ay napunta sa Middle East noon, in-invite ako ni Brother Rick sa may Qatar noon, na common ko narinig sa mga Arabo, Salam Alaikum. Di ba? Ganun nila ginigreet Ngayon, sa Jewish community, shalom. At tayo na mga Kristiyano, ganun din ang ating, kasi pare-parehas tayong Bible-believing Christian. We greet one another with shalom. Pero ano nga ba talaga ang peace? Ang peace ba ay limited lamang sa konsepto ng tranquility of mind and serenity of our soul? Look at sa Hebrew word ng shalom ay ang ibig sabihin napaka-broad na spectrum. Meaning peace, harmony, kasama doon ng wholeness, completeness, kasama ang prosperity, kasama ang well-being, kasama ang good health, kasama ang happiness, kasama ang tranquility. Wow! Yan ang shalom. Kung titignan mo ang mind ni God when He pronounced to us shalom, the covenant of shalom, the Prince of Shalom, ang lawak pala ng nasa mind ng Panginoon na gagawin niya sa atin. Hindi lamang yung personal na tranquility mo.
but the restoration of all things that God has ordained for us since the beginning of time. Amen po ba? Okay. Alam ko inaantok na kayo. Kaya, tignan po natin tignan po natin ang Diyos natin. Who is our God? We all believe in a triune God. Sino po rito ang dininiwala sa Trinity? Taas ang kamay. Hindi kayo naniniwala sa Trinity, Pastor Jun? Nagkamali lang si Pastor Jun. Hindi niya lang naintindihan ng question. Lahat tayo, naniniwala tayo that there is only one God. And that God is three persons. God the Father is different from the Son, and the Son is different from the Holy Spirit. And yet they are one. Kitang-kita natin sa structure ng ating Diyos that there is a community of relationship. Ang relationship ng God the Father sa Son, ang relationship nila sa Holy Spirit is in perfect harmony. Wala kang makikitang rivalry, wala kang makikitang talagang dispute within them. They work together in perfect unity and in perfect harmony. Kaya nga yung joy, yung peace, yung lahat ng mabubuting bagay ay talagang punong-puno yon sa being ng ating Diyos. And then, from that idea, God made men in the image and likeness of God. Nais ng Diyos na maranasan din natin. Meron pong tinatawag na communicable attributes of God. Okay? May mga attributes ng Panginoon na hindi communicable. Kunyari, God is eternal. Tayo hindi tayo eternal. Di ba? Pero merong mga attributes ang Diyos na na-share sa atin tulad ng God is love. May love tayo. Kaya lang, hindi katulad ng love ng Panginoon. Di ba? Meron tayong mercy. Mga attributes ng Diyos yan eh. Di ba? Meron tayong knowledge. Meron tayong creativity. God is creator. Pero kailanman hindi ka magiging creator kasi creature lang tayo. Di ba? There are communicable attributes na ibinigay ng Panginoon sa atin. So ngayon, isa doon yung tinatawag na kapayapaan. Okay? So ngayon, mahalaga ito para maintindihan natin yung pagkakalikha ng Panginoon sa atin. Okay, for example, God is creator. Humans are creative, but we cannot create ex nihilo. Alam niyo ba yung ex nihilo? Ang ex nihilo, God created the heavens and the earth out of nothing. Ikaw ba po pwede kang mag-create ng out of nothing? Wala. Ang pwede mo lang gawin ay kung ano yung available materials na binigay sa iyo ng Diyos. You can build computers, chairs, tables, houses based on doon sa may binigay sa iyo ng materials. Pero ang Diyos lang ang may kapangyarihan ng ex nihilo. He can create out of nothing. Okay? So ngayon, yan po yung mga mahalaga na dapat ating maintindihan. Ang tayo, ibinahagi ng Diyos in the image and likeness na pagkakalikha niya sa atin. We know love, we know joy, we know peace, we know kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Saan lahat galing yon? Sa atin or galing iyon sa ating Diyos? Yung faithfulness, saan galing yon? Sa Diyos lahat yon. Iyon yung image ni God sa atin na dinestroy ng kasalanan. But in the restoration of all things, ibinigay ang Holy Spirit para muling palabasin ang lahat ng mga katangiang iyon na nilikha ni God from the very beginning. Amen po ba? Nasusundan niyo ako? Wala na nag-amen. Ibig sabihin,
Pastor, pakikurot mo kasi sila pag natutulog na. Videohan mo yung mga medyo Japanese na Okay. So, ibig sabihin, within our God, the being of our Godhead, there is a community of relationship. At tayo, nung nilikha tayo ng Panginoon, in-establish niya yung 4 kinds of relationships na pinag-usapan natin kanina. Ano-ano yon? Una, yung relationship natin sa Panginoon. Pangalawa, yung relationship natin within ourselves. Pangatlo, our relationship with one another. Pangatlo, yung relation natin sa loob ng creation. Sa creation na yan, nag-exist ang kapayapaan from the very beginning. Okay? So, anong ginawa ng pagpasok ng kasalanan? The fall of man into sin na fracture ang lahat ng relationships na yon. Ang unang-unang na-damage, na fracture na relationship ay yung relationship natin sa ating Diyos. Amen po ba? So, pangalawa, ang tao nawalan siya ng peace of mind kasi na-destroy yung peace niya sa kanyang sarili. Pangatlo, ang tao nawala ng kapayapaan sa bawat isa. Kaya nga in the book of Genesis, makita niyo ang unang pagpatay ng tao, unang pagkamuhi, pagkainggit, at nag-multiply ito nung Genesis chapter 6 sa may panahon ni Noah. Grabe na yung hatred, yung destruction ng relationship. And then, finally, pati sa creation. So ngayon, what do you think ang pagdating ng ating Panginoong Yesus? Sabi po doon sa binasa natin kanina, sa Isaiah chapter 9, "For a child will be born to us, a son will be given to us, and the government will rest on his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, and Prince of Peace." Pagdating ng Panginoong Yesus, paghahariin niya ang peace. Sa mga churches na pinaghaharian ng Panginoon, ay dapat mabanaag ang peace. Pero before He do that, He will destroy yung humanistic peace na ini-enjoy ng tao. Amen? Naalala niyo yung statement ng Panginoong Jesus? I did not come to bring peace, but sword. Amen? Kasi why? Pag-aawayin ko ang magulang sa anak, yung asawa sa asawa, di ba? Ano niyo yun? Totoo nga ba na kaguluhan ang dating ng Panginoong Yesus? Prince of Peace nga siya eh. Amen? So, ibig sabihin, ano yung wawasakin niya? Meron siyang wawasakin. Ito yung artificial peace, yung humanistic peace ng tao na ine-enjoy. Okay? Para ma-establish yung true and lasting peace. Dito, mag-i-start muna yung ating allegiance sa Lordship ni Christ. Okay? Doon magkakaroon, kaya nga madidivide ang family kasi yung allegiance ay na kay Christ na. Yung allegiance natin ay wala sa loob natin, wala sa mga churches. Ang allegiance natin ay hindi kay pastor. Ang allegiance natin ay na kay Christ. Alam mo bakit ko sinasabi ito? Kasi merong madalas kong marinig yan. Sabi niya daw sa congregation nila, dapat kayo loyal kayo sa pastor. Pero sabi ko sa kanya, hindi ba dapat loyal tayo sa Panginoon? Kasi kung loyal ka sa Panginoong Yesus, loyal ka rin sa pastor mo. Mali Hindi po ba? Meron pa akong sinaway na ganito One time, may okasyon akong dinaluhan, nagkikwento siya, Kristiyano daw siya. And then sa kanyang pagkikwento, hindi ba ang Diyos dapat sumusunod sa lahat kung ano yung hingiin natin sa Kanya? Kung ano yung gusto ko gagawin ng Panginoon? Napatingin ako sa Kanya, bro, baliktad yata yun Tapos na-realize niya, ay oo nga no. Dapat sinasawa yung ganong kaisipan. Kasi lihis yung kanyang pag-iisip. Pero ang Panginoon ang susunod sa iyo? Baliktad. Siya nga tinawag na Lord siya Tayo ba Lord? Bagamat sinabi ng Bible, tayo ay Lord. May authority rin kasi tayo Pero He is King of Kings and Lord of Lords. Amen? Hindi tayo above sa Kanya.
Okay. There will be no end to the increase of His government or of peace. Ibig sabihin, kung i-apply mo to within the church, yung kapayapaan is ever increasing within the church. Tama? Kasi why? Kasi si Jesus ang Panginoon eh. Niro-rule ni Christ yung church. Kaya nag-i-increase, nagkatrabaho ang Holy Spirit sa loob ng church. At ang result is peace. Nagmumultiply yung peace. Pero, kung reverse ang nangyayari sa loob ng church, umabot na kayo ng 20 years, away pa rin kayo ng away, siraan pa rin kayo ng siraan, ay duda ako kung si Jesus ang Panginoon ninyo. Tama? Kasi His government of peace is ever increasing. Maliban na lamang na ibang Jesus ang Panginoon ninyo sa loob ng church. Baka naman yung Jesus ninyo, yung Jesus na napapasunod ninyo sa gusto ninyo. O Jesus, sumunod ka. Dapat pag nag-pray ako, ibigay mo. Na ikaw ang nagdidictate sa Panginoong Jesus kung ano. Naalala ko yung isang preacher. Grabe, mag-ingat kayo kay Jesse Duplantis. Alam ko, idol nyo yung isang, idol ninyo to si Jesse Duplantis. Kasama ito nila Benny Hinn, kasama ito ng iba pang mga grupo na mahilig sa Biro mo, grabe yung heresy ni Jesse Duplantis. Sabi niya, madalas daw siyang pumunta sa langit. Madalas niya daw ma-meet si Jesus. Minsan daw si Jesus nangihina at kino-comfort niya pa daw si Jesus. Pero yung mga tao, bilib ako eh. Paniwala yung mga tao, palakpakan pa, bilib na bilib kay Jesse Duplantis. Delikado yung mga ganong mga preaching. Amen po ba? Delikado yun. Biro mo, mas greater pa siya kay Jesus. Kailangan pa daw ni Jesus yung tulong niya. Minsan humihingi pa daw ng tulong si Jesus sa kanya. Kasi parang hindi kayang solve ni Jesus yung problema ng sanlibutan. That is heresy. On the throne of David and over his kingdom, to establish it and uphold it with justice and righteousness from then on and forevermore. The seal of the Lord of hosts will accomplish this. Okay. So, tignan ninyo ang core ng gospel. Kaya nga ang gospel ay tinawag na the gospel of peace. Tignan niyo ang verse na ito. It was written in Colossians chapter 1, verse 20 to 22. And by Him to reconcile all things to Himself. By Him, whether things on earth or things in heaven, having made peace through the blood of His cross. And you once were alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now He has reconciled in the body of His flesh through death to present you holy and blameless and above reproach in His sight. Isipin niyo mga kapatid kung gaano kalaki yung ginawa ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ang kapayapaan, tatandaan ninyo, na ini-enjoy natin sa loob ng church ay napaka-priceless. Ang taas ng cost, and yet libreng binigay niya sa atin. Gaano kataas ang cost nung kapayapaan na meron tayo ngayon na in-enjoy sa Kanya? Ang cost niyan ay yung Kanyang precious blood. Ganun kamahal ang ipinangbayad ng Panginoon para lamang kamtan natin yung kapayapaang ito. Ngayon, sino tayo? Nawawasakin lang natin sa isang iglap yung kapayapaan sa loob ng church. Sino ka na magko-contribute ka ng division within the church? Amen? Wala tayong karapatan na mag-gossip within the church. Na pag magtumpok-tumpok tayo, alam mo si pastor, di naglalagay ng deodorant. Exaggeration lang po yun, ha? Di ba? Common yan sa mga member, eh.
Nag-uusap-usap against one another. Sino ka na para ganun mo lang wawasakin yung kapayapaan na ang napakamahal na binigay ng Panginoon? Isipin mo, mahiya naman tayo. Sino tayo? Ang mahal. Ang mahal niyan. Amen po ba? Naiintindihan ninyo, ibig kong sabihin? So, ang ibig kong sabihin, bigyan natin ng napakataas na regard, ng pitagan, yung kapayapaan na meron tayo. Kasi regalo yan ng Diyos sa atin. Ingatan natin, bawat membro ng church have the responsibility to keep that peace. Kung ako ang makakasagabal, kung yung pride ko ang makakasagabal, yung personal kong interest o yung personal kong opinion ang makakasagabal, makakawasak sa kapayapaan na meron sa loob ng church, I better refrain myself. Kasi nakakaya sa Panginoong Diyos. Ang magiging kalaban ko yan ay ang Panginoon mismo. Sa Ezekiel chapter 37, tignan ninyo yung covenant of peace, binanggit uli. My servant David, uulitin ko, nung time na na-prophesy na ito, patay na si David. Si Jesus Christ po ang binabanggit dito. My servant David will be king over them. And they will have one shepherd, and they will walk in my ordinances, and keep my statutes and observe them. They will live on the land that I gave to Jacob my servant, in which your fathers lived, and they will live on it, they and their sons and their sons' sons, forever, and David my servant will be their prince forever. And I will make my covenant of peace with them, and it will be an everlasting covenant with them. And I will place them and multiply them, and will set my sanctuary in their midst forever. My dwelling place also will be with them, and I will be their God, and they will be my people. And the nations will know that I am the Lord who sanctifies Israel, when my sanctuary is in their midst forever. Wonderful. Amen po ba? That is the covenant of God, the covenant of peace. Alam nyo ba, naobserbahan nyo ba sa Old Testament? Kasi, pag sa New Testament ka lang nag-rely, kunyari, Christ died for our sins as a sacrifice. Parang walang dating, ano? Diba? Pero if you read the Old Testament, pinulfill ni Christ exactly kung ano yung written sa Old Testament. For example, sa Old Testament ay merong 5 kinds of offerings na ni-require ni God para sa katubusan ng ating kasalanan. Burnt offerings, sin offerings, guilt offerings, peace offering, and grain offerings. Alam niyo ba itong 5 ito ay pinulfill ni Christ on the cross? Pinag-aralan natin yan. Kung nare-recall ninyo, isa sa mga seminar natin noon, nasa sentro pa kami, nasa Bliss pa tayo noon. Nare-recall nyo pa yun, pakita sa kamay, yung mga nandoon. Ayan. Ang ganda noon. Kitang-kita mo doon, ma-appreciate mo talaga doon kung gaano kalaki yung ibinayad ng Diyos at kung gaano kaseryoso yung kasalanan sa mata ng Diyos na to the point He sent forth His Son to redeem us from every lawless deeds. Isa sa mga offerings na hindi natin tatalakayin ngayon sapagkat napakalawak po ng paksa na yon. Magbibigyan lang po natin, balikan tanaw lang po natin yung isa doon, yung tinatawag na peace offering. Bakit kaya mayroong peace offering doon? Sa 5 offerings na yon. Alam nyo ba, bawat isang offerings ay may salient feature. Iba ang feature ng burnt offering, iba ang feature ng sin offering, iba rin yung guilt offering. Ako, ang ganda ng message ng guilt offering. Talagang sinolve ni Christ yung problem of humanity. Ang problema ng tao, hindi lang kasalanan.
Alam niyo ba, isa sa mga power of sin and death? Guilt. Ang guilt ang nagpaparalyze sa mga tao. At isa yan sa mga inaddress ni Christ sa may cross. Kaya merong particular na offering na tinatawag na guilt offering to address the inner problem of man. Guilt. And then, here comes the peace offering. Alam niyo ba, nakakatuwa ang peace offering. Kung titignan mo yung mga parts na ni-require ni God na isusunugin sa altar, ay parang parehas lang sa sin offering tsaka sa guilt offering eh. Pero ang salient feature ng peace offering ay yung merong portion si God na yung sinunog sa may altar, yung kidneys, yung mga fats, yung mga ganito. And then, yung right thigh nung sacrifice ay portion ng priest. At the rest, ibibigay dun sa sacrificer. Ngayon, kunyari ikaw yung nag-sacrifice nung time na yon. Ikaw na nag-sacrifice, ikaw ang gigilit sa animal. Ipapakita sa'yo kung gaano kaseryoso ang kasalanan that the wages of sin is death. Ikaw mismo, gigilit ka nun, papatayin mo, makikita mo dadanak ang dugo. Ipapakita lang sa'yo ng Panginoon kung gaano kaseryoso ang kasalanan that the wages of sin is death. Ipapakita sa'yo ng Panginoon. And then, after that, tatalupan mo, babalatan mo, iiskin mo yung ikaw. Nakaalalay lang sa'yo yung mga Levita. Ikaw, babalatan mo yung kambing o tupa o baka. And then, pagkatapos nun, tatadtarin mo yon, kukunin mo yung mga portions na nire-require ng Panginoon. And then, the rest, matapos may sacrifice yung kay God, matapos may bigay yung portion nung priest, the rest ay tatanggapin ng sacrificer. At merong rule si God sa peace offering. Uubusin mo yan within the day. Bawal kinabukasan. Kailangan maubos mo yan. Kunyari, si Pastor Dong nag-offer ng isang kambing. Tapos, silang dalawa lang ni Sister Beth ang kakain. Kaya nyo bang ubusin ng kambing sa isang araw? Kahit na sabihin mo yung right thigh na ibigay sa priest. Kaya nyo bang ubusin yung kambing sa isang araw? So therefore, anong gagawin mo? Tatawag ka, hindi mo pamimigay. Kasi doon mo kakainin sa loob ng temple eh. Magkakainan kayo sa temple, tatawagin mo yung mga family, friends, Levites, mag-i-invite ka, magkakainan kayo doon, kakain ka sa harapan ng Diyos, kakain ng priest, sa presence ni God, and therefore the fellowship is restored. The peace of God is restored. Wonderful meaning ng peace offering. Yan ang ginawa ni Christ sa atin. Alam nyo ba kung bakit meron tayong fellowshipping ngayon? Bakit meron tayong peace ngayon? It is not because of our own effort. It is because of Jesus Christ as a peace offering. Amen. Wonderful. Hindi po ba? Yan po, magkakainan sila. Amen. Fellowshipping with God and with one another made possible through the atoning work of Christ. Peace has become a communion. Kaya nga alam nyo ba yung Lord's Supper? Communion yan eh. Kumakain tayo ng katawan ni Christ as a peace offering. Alam nyo ba yung sinisimbolo ng nung Lord, yung bread and wine? Kapayapaan. Kaya nga kinwestiyon ni Apostol Pablo doon sa may Corinthians na kumakain kayo, may division sa loob ng church. Hindi nyo ba naintindihan yung kinakain ninyo is peace offering? May division kayo from within and then magpapartek kayo niyan? Everybody is required to observe that peace. We are under obligation to observe peace within the church. It is our Christian duty to preserve it. Amen. At huwag kang magko-contribute, huwag kang magkokos ng division sa loob ng church.
Kung meron kang problem with your pastor or with your fellow pastor o sa bawat manggagawa, anong dapat mong gawin? Meron namang batas ang Panginoong Diyos dyan eh. Kausapin mo siya in private. Huwag niyong ikikwento, kapatid, yung kasiraan ng kapatid mo sa iba. Make it private. Ingatan mo yung dignity ng kapatid mo. Alam niyo ba mga kapatid, sa mundong ito, meron silang sariling version ng dignity. Saan nang gagaling? Paano na pinapaliwanag ang dignity? Ang dignity ng mundong ito, ganito, nakabase sa social standing mo, nakabase sa education mo, nakabase sa kulay ng kutis mo, nakabase sa ganto. But the dignity that we have, our worth, our value does not come from those things. Our dignity comes from the very image of our God. Each one of us was created in the very image of our God, and that gives us the value, the worth, and the dignity na dapat mong igagalang. So therefore, we have no right to destroy the image of God sa iyong kapatid. You better refrain your lips. For yung tao na sinisiraan mo, yung tao na sinasabihan mo ng mga kung ano sa likod, nagbabakbite ka, was created in the image of God. Nabasa niyo ba sa may Bible yan? Yes. We are under obligation because bakit tayo ganyan? Bakit napaka-lax ng church na para bang ang laya-laya nating magchismisan, magkwentuhan, magintegrgahan? Why? Because we are ignorant of the Word of God. We are ignorant of the peace of Christ. We are ignorant of the works of the Lord Jesus Christ in the church. Hindi natin binibigyan ng mataas na value yung ginawa niya sa ating kalagitnaan. Kaya nga tayo may gantong seminar to remind each one of us here that we have a Christian duty with Christ. Ingatan natin kung ano man yung tinanggap natin sa Panginoon. Ingatan natin yan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Remember that you were at the time separate from Christ, excluded from the commonwealth of Israel. Remember that you were strangers to the covenant of promise or to the covenant of peace. Remember that you have no hope and without God in this world. That is our former condition. But now, our present condition in Christ, you who were formerly far off, have been brought near by the blood of Christ. For He Himself is our peace, who made both groups into one and broken down the barrier, the dividing wall, by abolishing in His flesh the enmity, which is the law of commandments contained in the ordinances, so that in Himself He might make the two into one man, thus establishing peace, and might reconcile them both in one body to God through the cross, by having put to death the enmity. And He came and preached peace to you who were far away, and peace to those who were near. Naiintindihan ba ninyo kung gaano kalaki yung ginawa ng Panginoon? Ang sinasabi nito, sino ka dati? You have to remember. Alam niyo ba ang Bible punong-puno ng salitang remember? Sapagkat tayo ay sadyang malilimutin. Pag nakalimutan ninyo yung mga mahalagang tagubili ng Panginoon, then makakalimutan rin ninyo kung ano yung ating Christian duty. Kaya pinapaalalahan tayo ng Panginoon. Dati, baka kasi, alam niyo, makakatulong yung paalala kasi minsan tumataas ang palagay natin sa sarili natin. Kaya sabi ng Panginoon, remember, sino ka ba dati? Dati ka na bang sikat? Dati ka na bang banal? Dati ka na bang nasa Diyos? No. Lahat ng iyon, wala yun sa atin. Remember that we Filipinos were all pagans before. But now, sino ka na ngayon? You are sons and daughters of the kingdom of God.
Dati, nasa darkness tayo. Ngayon, nasa liwanag na kayo. So therefore, lumakad tayo bilang mga taong naliliwanagan. Amen? Tanggalin na natin yung mga practices, yung mga habit na hindi angkop bilang isang Kristiyano. Paghariin natin ang kapayapaan sa loob ng ating mga iglesia. Gaya ng sabi kanina, pursue peace with all men and sanctification, for without which no one will see the Lord. It is a solemn warning to all of us. Okay? Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Amen? Tatandaan ninyo kung bakit man tayo merong kapayapaan sa Diyos ngayon, ang kapayapaan ay nag-i-start doon. Hindi sa atin muna. Ha? Mga kapatid, take note ha. Ang kapayapaan ay nag-uumpisa sa Kanya. That is the gift of God. And then, saka lamang papayapa tayo sa loob natin. At papayapa yung ating, kasi iingatan mo yung kapayapaan na yon na itinatag ng Diyos sa atin. Pati darating ang time, pati sa hayop, magiging payapa ka. Amen? Kasi those areas or aspects of life were broken, was fractured by our sins. And now we are now in the period of restoration of all things. Dapat makiisa tayo sa trabaho ng Holy Spirit. Makipag-cooperate tayo. Amen? Meron tayong Christian duty doon. So, peace is a restored communion with God. The result of our restored peace is the blessing of material and spiritual both in time eternity. Pagpayapa na tayo, then yung blessing. May sasagabal pa ba sa blessing ng Diyos? Wala na. Kasi talagang na-enjoy mo yung kapayapaan ng Diyos. Kaya nais ng Diyos that we practice righteousness. Kasi diyan dadaloy ang lahat ng blessing. Both material and spiritual. Both in time and in eternity. Okay, so lagpasan na po natin ang mga bagay na to. Okay? So if we are peace with God, we are peace with ourselves. If we are at peace with men, we are also at peace with the whole creation. So ngayon, naintindihan ba ninyo, kung bakit ito yung statement ng Panginoon? Peace I live to you, I do not give to you as the world gives. Amen po ba? Iba talaga. Amen? The peace that surpasses all comprehension. Kasi it is shalom. It is a broader meaning. Okay? Ang sabi po ng Proverbs, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, and against such things there is no law. Now, those who belong to Christ have crucified the flesh with its passion and desire. Ito, ang ganda po nito, Proverbs 16 verse 7. When a man's way are pleasing to the Lord, ibig sabihin, if you have peace with your God, if you have your ways, you are walking in the righteousness of God, then He makes even His enemy to be at peace with Him. Naranasan ko po yan. Nakita ko yung mga tao na dating tumutulig sa akin, yung mga taong talagang matindi kong adversary for years. Nakita ko yung pumayapa ang lahat. Amen? Tama yung sabi ng Panginoon, every knee bow down to Him. Okay, so ating Christian responsibility, ito, una, Colossians chapter 3, patapos na po tayo. So, as those who have been chosen of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Ganito mga kapatid, may mga problema na dumarating sa church along the way. Yung mga kasama natin sa mga churches, may mga failures, may mga weaknesses pa rin sila.
give room sa mga weaknesses nila. Kasi pati tayo, may weaknesses din tayo eh. Kung may strength ka, may weaknesses ka rin. So, ganun din yung kapwa mo. Ganun din yung mga membro ng church. May strength, may weaknesses. So, anong gagawin mo sa weaknesses nila? Of course, sa strength nila, tuwang-tuwa ka dyan kasi kapag sa iglesia. Pero how about yung weaknesses? What if kung ang weaknesses niya ay nag-manifest sa loob ng church? What will you do? Kakatayin mo siya? Ano ang sabi ng Panginoon as Christian duty? Put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Magbigay ka ng lawakan mo yung pang-unawa mo. Knowing na tayo may weakness din tayo. Knowing na tayo nag-fail din tayo. Amen? Okay. Para sa yung kapayapaan, but you will not compromise the gospel. You will not compromise the law of God. Find way na masettle nyo ang dispute o yung problem with wisdom. Bearing with one another, forgiving each other. Ang ganda nga ng mga word ng Panginoon eh. Forgiving one another, build one another, pray for one another, build one another. So alam niyo ba yung build one another? It is the opposite of destroying one another. Amen? Ang trabaho natin, ang commandment sa atin, build one another. Pag may nag-fail, huwag kang mag-concentrate sa failure niya, but put on understanding, a heart compassion. Pasanin mo yung kanyang kahinaan. Mareresolve nyo din yan sa tulong ng Panginoon. Okay? Bearing one another, forgiving each other, whoever has a complaint against one another, just as the Lord forgave you, so also should you. Beyond all these things, put on love, which is the perfect bond of unity. Ano ang unity sa church? Yung banding-banding natin? Yung kainan natin? Yung mga regalo natin? Yan ba ang unity? No. Love, peace, compassion, mercy, faithfulness. Amen? Kaya sabi rito, let the peace of Christ rule in your heart, to which indeed you were called in one body, and be thankful. Amen? Another na dapat nating i-observe, tanggalin ninyo yung mga obstacles sa kapayapaan. To sum up, all of you be harmonious, sympathetic, brotherly, kind-hearted, humble in spirit. Lahat daw tayo. Walang exempted. Amen? From pastor to the lowest member. Not returning evil for evil. Tayo minsan, alam nyo, ang dali nating matangay ng salita. Totoo naman talaga, may mga salitang nabibitawan na masakit eh. Pero ang instruction ng Panginoon, magagawa nyo lang yun na do not return evil from evil if you know and you are aware of the peace of Christ within the church. Okay? So, do not return evil for evil or insult for insult, but giving a blessing instead. For you are called for this very purpose, that you might inherit a blessing. For the one who desires life and to love to see good days, anong gagawin natin? Keep your tongue from evil and his lips from speaking deceit. He must turn away from evil and do good. He must seek peace and pursue it. Mag-effort tayo mga kapatid. By the grace of God, magagawa natin ito. For the eyes of the Lord are toward the righteous, and his ears attend to their prayer. But the face of the Lord is against who do evil. Amen. Kilala niyo to si Phinehas? Si Phinehas o Phinehas, naalala niyo sa Numbers chapter 25 ba yun? Oo, tama, chapter 25. Na nung ang Israel ay nabunsod sa pakikiapid, no, sa mga Moabite women because of kay King Balak and collaboration of King Balak and Balaam. And then
naibunsod yung tao sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, sacrifice to idols, and sexual immorality. Merong isang Israelita na ang lakas ng loob niya, na pinasok niya pa yung babae doon sa loob ng kampo nila, sa loob ng kampo ng Israel. Ang kampo is holy. Because of the seal of Christ, seal ni Phinehas sa kanyang puso, sa jealousy ng he knows the jealousy of God. So, kumuha siya ng sibat at pumunta doon siya sa tent nung taong iyon, ng Israelita, at sinibat niya silang dalawa. I'm not saying na gawin niyo yun, ha? Baka mamaya gawin ng ganun gawin ninyo pag deal ninyo pag may problema sa loob ng church na immorality. Kuha kayo ng sibat. Hindi ko po tinuturo yon. Sinasabi ko lang po sa inyo yung account na ito so that para lang makita ninyo yung seal ni Phinehas. Kung papaano niya, kung gaano kataas yung respect niya sa pangalan ng Diyos. Kung gaano kataas yung zeal niya sa jealousy ng Panginoon. Na ingatan nyo na wag yun magbe-burst. Alam nyo naman, pag ang jealousy ng Panginoon nag-burst, grabe yung wrath ng Panginoon talagang sa Israel. Nakita na niyo sa Old Testament yan. Ito ang sabi ng Panginoon. The Lord spoke to Moses saying, Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron, the priest, has turned away my wrath from the sons of Israel, in that he was jealous with my jealousy among them, so that I did not destroy the sons of Israel in my jealousy. Therefore says, behold, I give him my covenant of peace. And it shall be for him and his descendants after him a covenant of a perpetual priesthood, because he was jealous for his God and made atonement for the sons of Israel. So ano po yung mensahe ng Panginoong Diyos dito sa atin? Ingatan po natin ang pangalan ng Diyos, yung kabanalan ng Diyos sa iglesia. Maging aware tayo doon that the church is holy and the Lord is holy. God hates sin. Amen? And we must be zealous for God's holiness. Ayan lang po yung mensahe doon. Okay. So, ano yung utmost goal natin sa buhay? Do not repay evil for evil. Carefully considered what is right in the eyes of everybody. For if it is possible on your part, live at peace with one another. Amen? Do not avenge yourselves. Huwag ka magiganti. Alam nyo, minsan ang pananahimik, nakakabuti yan. And then, huwag ka lang manahimik na kumukulo ang loob mo. Manahimik ka na nagtitiwala ka sa justice ng Diyos. Our God is a just God. Amen? Do not avenge yourselves, beloved, but leave room for God's wrath. Ipag-pray mo rin yung taong naka-offend sa'yo para maligtas siya. Okay? Kasi nakakatakot yung puot ng Panginoon. It is written, vengeance is mine and I will repay, says the Lord. And then, magtatapos na po tayo. Pakibasa nga po. Sino ang mga anak ng Diyos? The peacemakers. Kasi ang Panginoon nila ay Prince of Peace. At ang gospel na tinanggap nila is gospel of peace. At ang covenant na meron sila is covenant of peace. So, ibig sabihin, ang peace is the whole environment of every Christian. Nagkakaintindihan tayo? It is not an option. It is the atmosphere in the kingdom of heaven. Kaya nga sabi kanina, pursue peace with all men, sanctification, for without which no one will see the Lord. And then, finally, the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Sayang, wala na tayong time, hindi na natin inabot yung joy in the Holy Spirit. Okay? Anyway, yung dalawang paksa natin, mahalaga na po yun. Those who love your law have great peace. Wow!
yung mga taong nagmamahal sa law ng Panginoon ay mayroong great peace. Why? Kasi ang law ng Panginoon ay tuturuan ka ng righteousness. At ang work ng righteousness is peace, lasting confidence in the presence of God. Amen? It is a chain reaction. And nothing caused them to stumble. And finally, meron pa pala ako. Sorry po ha. Then, ito po yung priestly blessing. Yung sa Numbers chapter 6. Then the Lord spoke to Moses saying, "Speak to Aaron and his sons saying, Thus you shall bless the sons of Israel. You shall say to them, The Lord bless you, the Lord keep you, the Lord make His face to shine upon you, and be gracious to you. The Lord lift up His countenance on you, and give you peace." Sa tingin niyo, bakit ganyan ang blessing ng priest sa congregation? Kasi yung anong ibig sabihin ng magliwanag ang mukha ng Diyos sa kanyang bayan? Ibig sabihin na mayroong kapayapaan na nag-exist between God and you. Amen? Minsan tayo, pati yung mga wicked, binibless natin eh. Alam nyo ba, ang blessing is intended only for the people of God? Kasi ang tao lang ang mga anak lang ng Diyos ang may kapayapaan sa Diyos. Ang wicked, there is no peace, says God. So, papaano ko ako bilang pastor, i-bless ko yung wicked? Dahil kasi, official kasi siya ng aming bayan. Alam nyo ba, ang mga tao, gustong-gusto nila yung blessing? Gustong-gusto lang ipag-pray mo sila, pero ayaw nilang magsisi sa kasalanan? Ang kailangan lang nila blessing, but they don't need God. They don't need the Word of God. Paano mo sila i-bless? Ang blessing ng Panginoon, ang liwanag ng mukha niya ay nagliliwanag lamang sa mga taong may kapayapaan sa Kanya. They found favor in the sight of God because they have peace with God. And all blessings, both material and spiritual, will flow without any hindrance to them. Amen? Shalom. Maghari nawa ang kapayapaan sa inyong mga churches. Tayong lahat ay tumayo, and let us pray. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat kahanga-hanga ang iyong paghahari sa amin. Kahanga-hanga ang ginawa mo para sa amin, O Lord God. Sinugo mo ang Panginoong Yesus upang i-restore anuman ang winasak ng kaaway, Panginoon. And now, O Lord God, salamat. We are now on the road of recovery, Panginoong Diyos. Unti-unti na naming nakikita ang liwanag ng iyong mga salita, ang iyong katuwiran, ang iyong katarungan, ang pagkatakot sa iyo, at ang iyong kapayapaan. Lord, I pray sa mga churches na ito, Panginoon, na maghari at yumabong ang kapayapaan sa bawat iglesia, sa bawat membro ng iglesia na kinabibilangan nila. Lord, I pray, pagpalain mo po ang mga pastors na to at patawarin mo rin po sila sa kanilang mga pagkukulang, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon, na ang kapayapaan mo, O Lord God, ay may extend to the list of the member, O Lord, ng congregation. Lord, samahan mo po sila, pagpalain mo po sila, palakasin mo po sila, Panginoon, at bigyan mo sila ng tagumpay sa bawat gawin nila, Panginoon, para sa ikapupuri ng banal mong pangalan. Lord, mag-increase nawa ang iyong kingdom sa aming bayan. Lord, as we proclaim your gospel, O Lord God, mag-increase ang iyong righteousness, ang iyong justice sa aming beloved town, city of Ilagan. At sa Pampanga, ganun din sa Rojas, at to the remotest part of the Philippines, O God, maghari, let your kingdom increase, let your righteousness increase, in Jesus' name, amen.